Kapatid, Pasko na naman. At syempre kapag Pasko ay hindi natin maiiwasang makita ang imahe ni Santa Claus sa mga mall, sa mga supermarket, minsan maging sa mga bahay natin. Kaya ngayong linggong ito, pag-usapan natin. What's the deal with Santa Claus? That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Now let's get started. In the modern world, Santa Claus is heavily associated with the celebration of Christmas. In fact, may mga bata na talagang paniwalang-paniwala sa existence ni Santa Claus. Ang nakakalungkot lang dito ay may mga tao na mas pinipili nilang paniwalaan si Santa Claus kesa sa Panginoong Hesukristo. At dahil dyan, may mga nagsasabing hindi dapat paniwalaan si Santa Claus at huwag dapat siyang isama sa ating idea ng Kapaskuhan. So in this week's episode, talakayin natin si Santa Claus at saan nga ba siya nanggaling. Saint Nicholas, a history. Ayon sa tradisyon, ang ideya ng Santa Claus ay nanggaling sa isang 4th century na bishop na nagngangalang Saint Nicholas or Sinterklaas. Siya yung obispo sa isang ancient na lugar na tinatawag na Myra na ngayon ay matatagpuan sa modern Turkey. Ang sabi daw, ang mga magulang ni Saint Nicholas ay walang anak sa mahabang panahon at for so many years sila ay nananalangin para magkaroon ng anak. And finally, tinugon daw ng Diyos ang kanilang panalangin at inialay nila si Nicholas sa Panginoon. However, noong bata pa si Nicholas ay nagkaroon ng plague doon sa kanilang lugar at maraming namatay. Kasama doon yung kanyang mga magulang. Sa pagkamatay ng kanyang mga magulang ay iniwanan siya ng napakalaking kayamanan. At ito ay kanyang ibinahagi sa mga mahihirap. Di maglaon, siya ay naging sikat sa kanilang lugar at kaya naman siya ay hinirang bilang obispo ng Myra. Noong panahon niya bilang Archbishop ng Myra ay nagkaroon ng matinding persecution or pang-uusig sa mga Kristiyano. Marami sa kanila ang ikinulong at marami sa kanila ang pinatay. At ang panahon ng pang-uusig na ito ay umabot ng 8 taon. Thankfully, noong 324 AD ay nagpalit ng leadership sa Roman Empire. Si Constantine ang naging emperador, ang unang emperador na Kristiyano. At sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ginawa niyang legal ang Kristyanismo. However, itong religious freedom na ito ay nagdulot din naman ng napakaraming mga disagreements among believers, partikular sa mga doktrina. Kaya si Constantine ay ipinatawag ang lahat ng mga obispo ng Romanong Imperyo at sila ay nagkita-kita sa isang lugar na tinatawag na Nicaea. At doon ay isinilang ang tinatawag nating Nicene Creed. At isa sa mga obispong iyon ay si Saint Nicholas. Balikan natin yung kanyang pagiging mapagbigay. Isa sa mga hindi malilimutang acts of generosity na ginawa ni Saint Nicholas is that binayaran niya ang dote ng 3 mga kababaihan na anak ng isang devout Christian. Napakahirap ng lalaking yon at yung kanyang 3 mga anak ay kinukuha para maging prostitutes. Para maiwasan na maging prostitute ang 3 kababaihan, ay binayaran ni Saint Nicholas yung tinatawag nilang dowry or dote. Napakarami pang kabutihang ginawa ni Saint Nicholas. At dahil dito, pagkatapos ng kanyang kamatayan noong roughly 340 to 350 AD, ay hinirang siya bilang isang santo. The modern Santa Claus. Pagkatapos ng kamatayan ni Saint Nicholas ng December 6, ay ipinagpatuloy pa rin yung tradisyon ng pagbibigay tuwing Disyembre. Actually, ginawa nilang Saint Nicholas Day yung December 6.
In fact, even now ay may mga bansa pa rin na ipinagdiriwang ang holiday na ito. However, sa United States at iba pang mga lugar ay in-incorporate na nila yung tradisyon ng gift giving doon sa pagse-celebrate ng Kapaskuhan. Yung picture ni Santa Claus na nakikita natin ngayon ay base sa artwork ng cartoonist na si Thomas Nast para sa Harper's Weekly noong 1863. Ito naman ay inspirado ng isang tula na pinamagatang A Visit from St. Nicholas na mas kilala bilang 'Twas the Night Before Christmas na inirelease noong 1823. Noong 1931 ay lalo pang sumikat yung karakter ni Santa Claus sapagkat ginamit ito ng isang napakalaking American company. Gaya ng nabanggit natin kanina, yung tradisyon ng pagbibigay ng regalo ay hindi lang ngayon ginagawa tuwing December 6 kung hindi maging December 25. However, nagkaroon na ng pagbabago yung mga specifics ng gift giving na ito. May mga nagsasabi na si Santa Claus daw ay binibigyan lamang ng regalo yung mga mababait na bata pero tinatakot niya naman yung mga batang pilyo. Obviously, ito ay napakalaking deviation mula sa original na character ni Saint Nicholas ng historical Christianity. Gaya na nabanggit natin kanina, si Saint Nicholas ay nagbigay bilang pagtulong doon sa mga nangangailangan. Wala siyang criteria doon sa kanyang mga binibigyan. Christian thoughts on Santa Claus. Ano ba ang pwede nating maaral mula sa konsepto ni Santa Claus? I'm gonna give you 3 sa ating video for this week. Number 1, parents should not use Santa Claus to manipulate their kids' behaviors. Yung konsepto ng pagbibigay ng regalo base sa attitude ng isang bata ay hindi biblikal. Dahil kung titingnan natin, ay wala naman talaga sa atin yung deserving ng kahit na anong mabuting regalo. Gifts are given freely, not because we are worthy. So, instead na gamitin natin yung konsepto ni Santa Claus para manipulahin natin yung behavior ng mga anak natin, ay mabuting gabayan natin sila sa pamamagitan ng tamang disiplina. Basahin natin ang Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Well, this verse can be applied in so many ways, pero mas gusto kong tutukan yung sense of entitlement. Dahil maraming bata ang iniisip nila dahil Pasko, automatic ay dapat silang bigyan ng regalo. Kailangan nating ipaunawa sa mga bata na ang kaligayahan ay hindi dapat nakadepende sa kung may regalo ba tayo o wala tayong regalo. Dahil kapag nasanay ng ganito ang mga bata, ay tayo din naman na mahihirapan pagtanda natin. Pahirap na silang pasayahin. Kaya habang maaga pa, ay huwag silang sanayin na mayroong sense of entitlement. Number 2, parents should teach their kids to be generous. Yung konsepto ni Santa Claus ay walang kaduda-dudang nanggaling sa buhay at ehemplo ng isang Kristiyanong namuhay nang hindi niya iniisip yung kanyang sarili, kundi ang kabutihan ng iba. Bukod dyan, ang generosity o yung pagiging mapagbigay ay itinuturo ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Hebrews chapter 13, verse 16. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. So, kung ang inspirasyon ni Saint Nicholas ay yung pagiging generous at yung pagiging compassionate sa mga nangangailangan, bakit naman hindi pwedeng gayahin yon, right? Saint Nicholas lived a life of servanthood. He served God in many different ways, through his leadership, through his compassion, and through his generosity. Pinagpala siya ng Diyos ng kayamanan, pero hindi niya sinarili yung mga pagpapalang yon. Kung hindi, naghanap siya ng mga pagkakataon na pwede niyang itulong kung ano man ang meron siya. In that regard ay pwede natin gamitin na object lesson para sa mga anak natin si Saint Nicholas. Na instead na turuan natin silang mag-expect ng regalo tuwing Pasko, ay turuan nating buksan nila ang kanilang mga mata at tingnan ang mga pagkakataon na kung saan ay pwede silang tumulong sa mga nangangailangan. Habang bata pa sila, ay kailangan na nilang matutunan yung kahalagahan ng pagiging mapagbigay. Number 3, parents should teach their kids to be thankful whether they receive gifts or not. Undoubtedly, yung ating selebrasyon ng Pasko at yung konsepto ni Santa Claus ay na-corrupt na ng materialismo at komersyalismo. Maraming mga korporasyon, mga higanteng korporasyon ang nakikinabang sa konseptong ito. Pero tayo mga magulang ay hindi natin kailangan magpaalipin sa ganitong sistema. Paano?
sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng konsepto ng pagiging mapagpasalamat. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Let's face it, hindi lahat ng Pasko sagana ang ating pamumuhay. May Paskong kaya nating bumili ng regalo at meron din namang hindi. Pero kahit ano pa man ang ating economic status, ay kailangan nating maintindihan yung default emotion natin ay hindi sense of entitlement kundi gratitude o yung pagiging mapagpasalamat. Ibig sabihin, ano man ang sitwasyon ay maghanap tayo ng mga bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Diyos. Hindi ko sinasabing isang tabi natin yung ating mga problema. In fact, kailangan nga natin silang harapin. Pero kahit may problema, ako'y nakatitiyak na meron at meron tayong makikitang bagay na dapat maging mapagpasalamat tayo. At kung babalikan natin ang totoong kahulugan ng Pasko, bumaba ang Diyos na katawang tao para tayo ay iligtas. At kung tayo ay sumasampalataya, tayo ay maliligtas. Hindi ba yun ang mas malaking regalo kaysa sa ano pa mang inaasahan natin ngayong Pasko? In conclusion, yung idea ng generosity o yung pagiging mapagbigay sa tuwing Kapaskuhan ay hindi masamang ideya. In fact, ito nga ay mabuti. Lalong-lalo na kung ang tutulungan natin ay yung mga totoong nangangailangan. Ganun pa man ay hindi masamang bigyan natin ng regalo. Ang ating mga mahal sa buhay, bigyan ng reward yung mga anak natin. Pero huwag nating kalimutan ang totoong essence ng Pasko na ang ating Panginoong Hesus dumating sa mundo, isinilang sa Bethlehem para ating maging tagapagligtas. With that in mind, pagdating kay Santa Claus, huwag nating gawing mas sikat pa siya sa Panginoong Hesukristo. Huwag nating kalimutan, si Saint Nicholas ay isang lingkod ng Diyos, hindi karibal. Therefore, Jesus remains the reason for the season. I hope kayo po ay may natutunan sa ating video for this week. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.